Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Ako ang inyong lingkod, Elijah Paul John Valdez, at welcome sa ating daily devotions. Ang ating verse for today nasa Mateo chapter 6 verse 26. Sinasabi dito na masdan ninyo ang mga ibon. Hindi sila nagtatanim ni umaaniman o kaya'y nagtitipon sa kamalig. Ngunit pinapakain sila ng inyong ama na nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa sa mga ibon? Sinusuportahan ng Diyos ang universo hanggang sa pinakamaliit na bahagi nito, kahit hanggang sa pinakamaliit na atom. Ito ay isang konsepto na matatagpuan sa iba't ibang pananaw, sa relihiyon at pilosopikal. Minumungkahi nito na ang kapangyarihan at impluwensya ng Diyos ay hindi limitado sa mga engranding kaganapan o sa kosmiko, ngunit umaabot sa mismong tela ng pag-iral, kabilang ang pangunahing mga bloke ng material. Ang Diyos ay nagturo sa lahat ng kasaysayan tungo sa isang tiyak na layunin. Ito ay isang pangkaraniwang teolohikong konsepto na matatagpuan sa iba't ibang relihiyon at mga sistemang pilosopikal. Ang ideyang ito na kadalasang tinutukoy bilang banal na pakay ay nagmumungkahi na ang kalooban ng Diyos ay aktibong kumikilos sa paglalahad ng mga pangyayari na umuhubog sa kasaysayan ayon sa isang paunang natukoy na plano o para sa higit na kabutihan. Ang pamamahala ng Diyos ay umaabot sa kapwa mabuti at masama. Bagamat hindi sa diwa na direktang nagdudulot ng kasamaan, sa halip, ang Diyos ay madalas na nakikita bilang soberano sa mga kahinatnan ng kasamaan o bilang gumagamit ng masama para sa pinakahuling mabuting layunin. Kinikilala ng konseptong ito ang pinakamataas na otoridad at kontrol ng Diyos habang nakikipagbuno rin sa katotohanan ng pagdurusa at kasamaan sa mundo. Ang luwalhatiin ng Diyos para sa kanyang pangangalaga ay pagkilala at pagpapahalaga sa kanyang aktibong pakikilahok sa buhay ng mga mananampalataya at sa mundo, na kinikilala na siya ay nag-oorganisa ng mga kaganapan, kapwa malaki at maliit, para sa kabutihan. Kabilang dito ang pagtitiwala sa kanyang soberanya, pasasalamat sa kanyang paglalaan, at pagtugon ng may pananampalataya at pagsunod. Upang lumago sa pagpapalo ng Diyos sa araw-araw, dinangin ng isang pare-parehong espiritual na kasanayan na kinabibilangan ng panalangin, pag-aaral ng Biblia at pakikisama sa ibang mga mananampalataya. Tumutok sa pag-unawa sa katangian ng Diyos, sa kanyang mga pangako at sa kanyang aktibong papel sa ating buhay. Ang pagpapasalamat sa lahat ng pagkakataon ay nangangahulugan ito ng pagpapahayag ng pasasalamat sa Diyos anuman ang sitwasyon, mabuti man o masama. Ito ay naghihikayat ng diwa ng pasasalamat na hindi nakasalalay sa mga positibong resulta, ngunit sa halip ay nagmumula sa pananampalataya at pagtitiwala sa plano ng Diyos. Muli, ako ang inyong lingkod, Elijah Paul John Valdez, at dito na kitapos ang aking daily devotions.